naman siya. Nagkita kami ni former President Rodrigo Duterte sa loob. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital. So, hindi pa siguro siya all clear. Base siguro sa assessments ng doctors niya. He's in very good spirits. Meron siyang, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain. Sabi niya meron namang rice. Yes. Regarding the his legal team and his decision na sabi ni Attorney Roque, he has to decide on. Has he made that decision? Very very general lang ang pwede ko i-discuss about the legal team and the legal strategies and kung anong mga ways forward legally. Unang-una, his team is headed by Attorney Nicholas Kaufman, and then meron pa akong mga kakausapin ng mga lawyers, no? Meron pang darating na isang abogado, i-interview ko siya para sumali sa team. And then once maayos na yung team for ICC, mag-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers, and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. So, Attorney Harry Roque po, hindi po kasama? So far, hindi siya kasama sa legal team. Bakit po? So, dalawa pa lang po? Yung potential na kakausapin pa lang, if ever? Meron na kaming listahan, pero yung isa kasi darating siya dito. So, puro foreign po? Foreign po yun? Yes, oo. Ilan po kaya? Kung ilan, you may have to ask Attorney Kaufman. Bakit po hindi kasama si Attorney Roque? Well, because hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications ba. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. And right now, I heard applying for asylum, and he publicly announced that already. So we want him to focus on his asylum. And then we want our lawyers to focus on the case. Ngayon po ay araw ng... Anong araw ba ngayon? Hindi ko na maalala kung anong araw ngayon. Anong araw na nga ba ngayon dito sa amin? Tuesday, kaya po tayo merong Spokes Hour. No? Ngayon po ay Martes. No? At ako po ngayon, alam nyo naman po, ay nasa Dahig. Lilinawin ko po, hindi po ito press briefing. Kahapon po, nag-request si VP Sara na wala mo ng balita. At ako'y nakiusap naman na kung po pwede, ma-broadcast ko lang yung CES Medialdea para masabi niya sa taong bayan kung paanong kalagayan ni Presidente nung siya'y bumisita kahapon. So nagawa naman po natin yan at matapos yan, ako po'y sumunod naman sa request ni VP Sara. Kaya sa mga kapatid natin sa media, no, hindi po ito press briefing, ito po yung aking regular na Spokes Hour na ginagawa ko tuwing Tuesday, Thursday, and Saturday. Now, hayaan niyo po kapag naman nabuo na ang defense team ay mag-uusap naman kami at lilinawin namin kung paano yung release ng impormasyon tungkol doon sa takbo ng kaso. No? Kinakailangan kasi mag-usap kung sino talaga magsasalita for the defense team at ayaw ko naman pong paghimasukan yan. So ngayon po, ito ay Spokes Hour. At dahil ito ay Spokes Hour, ako naman po ay magdidiscuss ng ilang mga legal issue na may kinalaman talaga sa pag-kidnap talaga kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Bakit ba ho sinasabi natin na kidnapping? Well, unang-una po, malinaw po na ang Rome Statute ng ICC mismo, ng International Criminal Court, ay merong proseso na nakasaad sa Article 59 kung paano aarestuhin ang isang tao na merong warrant of arrest na in-issue ng International Criminal Court. Paulit-ulit ko na pong sinabi yan dito sa Spokes Hour na hindi po pwedeng idiretso sa eroplano. Pero yun nga po ang nangyari, diniretso sa eroplano. Kinakailangan po, iharap muna siya sa isang lokal na hukuman. At yung lokal na hukuman, aalamin yung identity ng tao. Pangalawa, na alam niya yung nature of the charges against him. At pangatlo, na siya ay dapat ngang mapadala sa dahig. So ito pong prosesong ito sa lokal na hukuman ay halos kapareho na extradition. So lahat ng mga depensa na pwede mong ilabas sa extradition gaya ng kawalan ng jurisdiksyon ng hukuman na nagre-request para arestuhin yung tao ay dapat lilabas muna sa lokal na hukuman at antayin ang desisyon ng lokal na hukuman. Ang pinaka-importante sa akin, no, sa resort sa lokal na hukuman at ito po ay Regional Trial Court.
Mali po yung sinasabi ng spokesperson na DOJ ay ang competent judicial body, no? Ang judicial po, hudikatura. Ang DOJ po, ehekutibo. So mali po yung sinasabi nila na they acted as a competent judicial organ. Hukuman po yan. At ang masusunod talaga dyan, yung proseso ng extradition, na meron naman po tayong batas na isang presidential decree kung paano ang proseso ng extradition. So dapat po masunod yan. Now, yan po ay sa perspektibo ng Philippine law na kinakailangan masigurado na ang tao na pinapareso ng ICC dapat nga mapadala sa ICC na nasa ibang bansa. Dahil kapag yan ay nawala na sa jurisdiction ng Pilipinas, hindi mo na mababawi yung kustudiya, no, dun sa tao. Ang problema dito, may dahilan. Kaya nga nagkaroon ng ganyang provision na Article 59 ang Rome Statute of the ICC. Kasi po, yung mga naunang mga paglilitis dito sa mga tinatawag na international crimes, wala pong ganyang provision. Kaya po, noong mga panahong nakalipas, may mga pagkakataon na nagkakaroon talaga ng kidnapping para mapanagot sa katarungan yung mga wanted na gumawa ng mga international crimes gaya ni Eichmann. In fact, ang pinakasikat na kaso rito ay yung kay Eichmann nga. Si Eichmann po ay isang mataas na opisyalis ng Nazi Germany. Tapos, siguro mga 15 or 20 years na matapos na ang gera, di ko lang maalala, titignan ko kung ano yung date ng Eichmann, no? Pero matagal na pong nakalipas, matapos ang pangalawang pandaigdigan, digmaan, kinidnap si Eichmann sa Argentina kung saan siya nagtatago under an assumed identity. Hindi lang siya kinidnap, tinurukan ng droga para naging unconscious, idinukot ng Mossad, linagay sa private plane at dinala sa Israel. Ito po yung nangyari ng panahong 1961. Pansinin niyo po napakatagal nang nakalipas matapos ang pangalawang pandaigdigang digmaan. Mga 20 years nang nakalipas or 25 years pa nga dahil 1961. No? So, ano ang ginawa ng mga abogado ni Eichmann? Well, ang sabi ng mga abogado ni Eichmann, unang-una, dapat wag dinggin ang kaso dahil nga po ito ay nakuha yung pagkatao ng defendant, ng akusado sa pamamagitan ng isang illegal na pamamaraan. At yung pagkakataon na yon, nagprotesta rin ang Argentina na nalabag ang kanyang soberenya kasi nga yung mga Mossad na nanghidap sa kanya, hindi dapat ginapit ang kanilang kapangyarihan bilang mga ahente ng Estado ng Israel sa isang dayuhang teritoryo. No? Yan po ay labag sa territorial sovereignty na itinatawag. Now, unfortunately, ang sabi ng Korte Suprema ng Israel, baliwala kung paano nakuha ang pagkatao ng isang akusado. Ang importante, mabigyan siya ng kanyang mga karapatan sa isang fair and impartial na hearing. Now, bakit hindi maa-apply ang desisyon sa Eichmann dito sa kaso ni Presidente Duterte? Unang-una, hindi naman kasi siya liniliti sa Israel. Okay? Pero pangalawa, malaki kasi yung pagkakaiba nung legal na basihan sa pagkakalitis kay Eichmann dito sa kaso ni Presidente Duterte. Yung pagkakalitis kay Eichmann, yan ay ang base po niyan ay yung tinatawag nating customary international law na pati Pilipinas ay sakop. At sinasabi ng customary international law na yung mga war crimes at crimes against humanity, miski wala kang lokal na batas, ay dapat maparusahan ang mga gumagawa o lumabag sa ganyang batas. At pangalawa, kahit nasaan nga yung taong yan, pwede siyang malitis. So ito, ang ginawang mga krimen ng Nazi ay nasa Europa, Germany at the rest of Europe, pero ang naglitis ay Israel. Maski na wala pang estadong ng Israel nung ginawa ang krimen ng pangalawang pandaigdigang digmaan. Pangatlo, hindi yan nagpe-prescribe. Kaya nga napakatagal na ng panahon nakalipas, pwede pa rin siyang litisin. Bakit ito nagkakaiba sa kaso ni Presidente Duterte? Kasi ang jurisdiction, ang nagbibigay ng legal na basihan sa kanyang paglilitis ay hindi po customary international law. Ito po ay sa pamamagitan ng isang tratado. Ito nga po yung tinatawag ng Rome Statute of the International Criminal Court. At sang-ayon po sa Rome Statute, ang kapangyarihan ng hukuman ay hindi nakabase sa customary international law, bagamat yung tratado na bumuo ng Rome Statute nga of the ICC
ay nakabase rin sa customary international law. Pero yung pagpayag ng mga estado na litisin itong mga krimeneto ay dahil sila ay pumayag na kilalanin ang jurisdiksyon ng International Criminal Court at hindi po yan under international customary law. So importante po na dahil ang basehan ng paglilitis ng ICC ay isang tratado, importante na yung probisyon ng mga tratado pagdating sa pag-aaresto ay dapat din nasunod. At dyan po pumapasok yung Article 59 ng ICC Rome Statute na nagsasabi na dapat talaga dadaan yan sa lokal na hukuman, aakto para siyang request for extradition, sisiguraduhin hindi lang yung pagkatao ng nais na ipa-extradite, kung hindi importante na masiguro na yung kanyang mga karapatan ay rinirespeto ng bansang humihingi sa kanya o di naman kaya yung hukuman humihingi sa kanya at yung karapatan ng tao mismo sa lokal na batas ay pinoprotektahan din. Kaya nga po yung Eichmann, hindi pa po pwedeng maging president, no? Hindi po pwedeng maging legal na basihan kapag ang tao ay kinidnap. Meaning, pag hindi dumaan sa proseso ng ICC. Kasi nga po, iba yung legal na basihan sa paglilitis pag sa ICC at iba naman yung basihan kapag lilitisin ka under customary international law. Sa katunayan po, under customary international law, kahit sinong mga batas ay po pwedeng litisin ang isang suspect na gumawa ng international crime gaya ng war crimes o crimes against humanity kahit saan man ginawa yung krimen na yon. Pero dahil ito ay sa ICC, dapat sinunod ang probisyon ng Rome Statute. Dapat sinunod yung pagharap kay PRRD sa lokal na hukuman. Dahil ang dahilan nga na may probisyon na ganyan para maiwasan yung mga illegal na pamamaraan para mahuli ang isang nasasakdal sa ICC at madala sa harap ng hukuman. So ang Article 59 mismo ay nagsasabi na kinikilala nila na mali ang kidnapping para maging basihan ng jurisdiksyon ng hukuman sa pagkatao ng nasasakdal. Ang tanong ngayon, gaya na sa kaso ng Eichmann, kung mali ba yung pamamaraan ng pagkakaroon ng jurisdiksyon sa pagkatao at pag-aresto sa isang nasasakdal, yan ba'y dahilan para mawalan din ng jurisdiksyon ng hukuman? Well, ang sabi nga po ng Eichmann, hindi. Pero meron pong isang decision ngayon ang ating Constitutional Court of South Africa dun sa kaso ng Ibrahim versus Minister na nagsasabi na kapag illegal ang pamamaraan kung paano nakuha o nahuli ang isang akusado maski pa siya ay inaakusa ng paggagawa ng pinaka-karumal-dumal na krimen laban sa international law, yan ay dahilan para mawalan ng jurisdiksyon ang hukuman. Ngayon, anong gagamiting desisyon? Kasi sa international law, lahat naman yung mga desisyon ng mga tribunals, yan ay po pwedeng maging subsidiary source of international law. Subsidiary meaning secondary source, hindi siya primary source. Pero po pwede siyang gamitin bilang ebidensya kung ano yung customary law na nag-a-apply. So, anong gagamitin nila? Well, natural, ako, gagamitin ko yung Rome Statute mismo na patunay na talagang ang tinatanggap ngayong prinsipyo ay kinakailangan legal ang pamamaraan ng pag-aaresto. Yan ang dahilan kung bakit yung mga bansa na sumapi sa International Criminal Court ay nagsabi na kinakailangan bago ipadala sa ICC, ihirap muna sa lokal na tribunal ang pagkatao ng akusado nang masigurado na yung mga illegal na pamamaraan para magkaroon ng jurisdiksyon ng hukuman ay hindi nagamit para sa paghuli ng akusado. Ang problema, meron 3 kaso na nadesisyonan sa ICC, yung Bamba at saka yung isa pa parang Lubanga, tapos may isa pa nakalimutan ko, D yung kaso, no? Na nagsasabi na yung pamamaraan ng pag-aresto ay hindi raw makakaapekto sa jurisdiksyon. Pero sa 3 desisyon na yan, sinabi naman ng hukuman na didepende rin yan kung gaano katindi yung paglabag sa karapatan ng akusado. Pero sa aking paningin, yung paraan na ginawa nila para mahuli si dating Presidente Duterte ay nagresulta sa napakatinding paglabag sa kanyang karapatan. Unang-una, nakita nyo naman, sabi nila dun sa kanilang sinumite na
sa habeas corpus na sinampa namin para kay Congressman Pulong na binasahan daw siya nung warrant of arrest. Hindi po totoo yan. Kasi wala pong pinakitang warrant of arrest. In fact, nagkaroon lang siya ng access sa warrant of arrest ngayong araw na ito. Kasi kagabi, bago pumasok sa detention facility si Attorney Kaufman, nagpa-print sa akin ng isang kopya ng warrant of arrest. At ngayon pa lang nabasa ni Presidente yung warrant of arrest laban sa kanya. Ilang araw na nakalipas matapos na siya ay naaresto at napadala rito sa dahig. Pangalawa, hindi lang niya hindi lang niya nakita ang warrant of arrest, hindi rin siya sinabihan ng kanyang mga karapatan. Ang binasa lang ni General Torre at nakita ko naman ito sa Facebook ay yung mga karapatan ng akusado sa lokal na hukuman. Hindi naman sinabi na meron din siyang karapatan na iharap sa lokal na hukuman at ang pinakaimportante pa na meron siyang karapatan na humingi ng interim relief for provisional liberty sa lokal na Pilipinas na hukuman. Kaya nga po mali yung sinasabi din nung Castro na dito daw sa Hague haharap sa lokal na hukuman ang presidente. Hindi po. Diretso na siya sa ICC, hindi na dumaan sa lokal na tribunal. So nakikita nyo na yung mga tao ng administrasyon, hindi alam ang sinasabi nila. Yung sabi ng spokesperson ng DOJ na sila ang competent judicial organ, ehekutibo po sila, hindi sila hukuman. At saka yung sinasabi ni Castro na lokal na Dutch court daw, hindi po Pilipinong hukuman iyon. At dahil hindi nga sumunod sa provision ng Article 59, naging kidnapping. Saan ka naman nakakita? Inaresto. Hindi binigyan ng kopya ng warrant of arrest, hindi isinabi ang kanyang karapatan sa ilalim ng Rome Statute of the ICC na naging legal na basihan kung bakit naaresto ang dating presidente. Ngayon, anong remedyo? Well, tsaka na natin pag-usapan yan kasi nga hindi pa buo ang kompleto ang defense team. No? At ako naman po, bahala si Presidente Duterte kung sinong pipiliin niyang mga abogado. Sa ngayon po, ang napirmahan pa lang niya si Kaufman at saka si Attorney Medaldea. Wala pa po akong nalalaman kung napirmahan na, bagamat kanina po, nakatanggap ako ng email sa detention facility na hinihingi yung passport ko, yung PDF version na aking passport. No? Importante po kasi makapasok ka doon as a prospective counsel, tapos ikukumpirma ni Presidente na isa ka sa kanyang mga abogado. Pero okay lang po yan, miski hindi ako makuha ang abogado sa ICC, ako naman po talaga ang advisor ni Presidente Duterte pagdating sa ICC 2018 pa. Siguro, ang pagkakamali talaga naman pong dahil hindi naintindihan ng marami ang anyo ng ICC, sa tingin nila baka imposible mangyari ang mga nakikita na natin ngayon. Yan po ang katotohanan. Pero as much as I could, in-explain ko naman po kay Presidente Duterte as early as 2018 kung ano yung proseso at kung bakit may posibleng umusad yung kaso sa ICC, bagamat hindi sa ganitong pamamaraan. Dahil sa tingin ko nga po, pati yung provision ng Rome Statute ay nalabag. Now, natanggap ko rin po kanina yung order na kinakailangan na mag-reply doon sa sagot ng gobyerno doon sa habeas corpus dahil tayo po ay naghain ng habeas corpus para kay Kong Pulong. Hindi na po ako magsasalita dyan dahil yan po ay nakabinbin na sa Korte Suprema. Pero ang isang issue doon ay paano ka pa mag-habeas corpus na wala na sa jurisdiction ng Pilipinas? Okay? Sa akin po ay sasagutin po natin yan sa ating pleading. Pero dahil nga po yan ay kabinbin, hindi ko na muna po sasagutin sa ngayon. Now, paumanhin po dahil nga po meron ng at least 3 miyembro ng panel ng defense team pero 2 pa lang ang kinikilala ni Presidente Duterte, hayaan muna po nating matapos si proseso. Ulitin ko po, no? Bahala po si Presidente Duterte kung siya ay pipirma na ako'y isa sa councils niya. No? Pero wala pong makatatanggi. Pati po si E.S. Medialdea, si Senator Bongo, nung kami magkasama pa ni Presidente Duterte, maraming pagkakataon po na ako'y nagkaroon ng formal na briefing sa kanya sa ICC. Okay?
Kaya po, hindi sinungaling ako, hindi po kasinungalingan yan na ako ay abogado talaga ni Presidente Duterte sa ICC dahil yung pagbibigay ng advice sa kanya, ng briefing ko anong ICC, naging kliyente ko talaga ang Presidente Duterte. Okay? So, wala pong pagkakamali doon sa sinabi ko na ako ay talaga ay abogado ni Presidente Duterte pagdating sa ICC matters. Matagal ko po siyang binigyan ng mga advice tungkol sa ICC. So, ano ngayon ang mangyayari? Well, hayaan na muna natin na sa defense team yan, no? Pero ako, nalulungkot lang ako. Kasi sa totoo lang po, isa ako nagsulong na tayo maging miyembro ng International Criminal Court. Ako po talaga ay kabahagi ng PCICC, yung Philippine Committee for the ICC, no? Dahil naniniwala po ako na kapag ang lokal na hukuman ay hindi gumagana gaya ng kapag nagkakagera, gaya ng Rwanda, gaya ng Sierra Leone, at walang po pwedeng magbigay ng katurungan sa mga biktima, dapat meron talagang hukuman na may ganyang kapangyarihan. Pero alam ko rin po, dahil practical naman po ang konsiderasyon na kapag merong lokal na hukuman na gumagana, sila dapat ang maglitis. Bakit? Kasi unang-una, yan yung konsepto ng soberenya na nagsasabi na meron talagang exclusive right na maglitis at magparusa sa lahat ng mga lumalabag sa batas sa kanyang teritoryo ang Estado. At nung ang mga bansa naman ay naging kasapi ng ICC, wala naman nagsabi na sinusurrender na namin ang soberenya. Lahat sila ay nagsabi na okay, papayag kami na lumitis ang ICC sa mga krimeneto provided unang-una, merong jurisdiksyon ang korte doon sa kaso sa pamamagitan ng bansa na pagpayag o pumayag na magkaroon ng jurisdiksyon ang ICC. At kasama dito sa pagpayag sa jurisdiksyon ay yung pagkakasunduan din ng lahat ng mga bansa na po pwede rin silang bumitiw sa kanilang pagiging miyembro at ang kanilang pagtutulungan ay hanggang 1 taon lamang matapos na mag-deposit ng instrument of withdrawal. At ang issue nga po ng jurisdiction na matagal ko na rin sinasabi, miski hindi pa tayo recognized as Council for President Duterte sa ICC, ay sinimulan nila ang preliminary investigation ng kaso sa 2 taon na matapos tayo magbitiw. Hindi naman kasi po pwede na ang jurisdiction ng korte ay dahil pumayag ang Estado, provided ang Estado ay po pwedeng umalis, na forever, palibasa naging miyembro ang isang bansa ng ICC, forever na siya na magbibigay ng jurisdiction sa ICC. Hindi po. Kasi nga po, babalik tayo doon sa anong legal na basihan ng jurisdiction ng ICC. Tratado po, hindi customary international law. Ang customary international law, forever. Pero ito po, ang jurisdiction ay by treaty at sinabi nila makikipagtulungan kami habang kami miyembro at hanggang 1 taon matapos kami magbitiw sa aming pagiging miyembro. So dapat po, masunod yung tratado kasi yung pagpayag naman ng hukuman, ng pagpayag ng mga estado sa jurisdiksyon ng hukuman ang basihan kung bakit siya nabuo at nagkaroon ng kapangyarihan na mayroon siya. At kampante naman po ako na kung sino man talagang tumayong mga abogado ni Presidente Duterte, yung kanyang pagiging illegal na pag-aaresto sa kanya at yung kawalan ng jurisdiction dahil 2 taon nang bago nagsimula ng preliminary investigation ang prosecutor ay ilalabas nilang depensa sa tamang panahon. At ito naman po ay hindi rin bago. Matagal ko na pong inulit-ulit ito sa aking mga columns sa Philippine Star at siyempre dito sa ating Spokes Hour. Now, ang tanong talaga ngayon, at ito'y magtatapos na ako dahil parang nagle-lecture na ako sa law school muli. Ano ba ang mas mabuting ruling? Yung para ikaw ay makamit ang katarungan para sa biktima ng pinakakarumal-dumal na krimen sa daigdig, ay lalabag ka rin sa karapatan ng pantao ng mga di umano'y nagkasala, or siguraduhin na ang karapatan ng lahat ay narespeto para magkaroon ng tunay na katarungan. Sumasang-ayon po ako sa Constitutional Court ng South Africa. Hindi po pwedeng ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na namang pagkakamali. Maraming salamat po sa inyong patuloy na
pagtangkilik sa Spokes Hour, galing po dito sa Dahig. Ito po yung Spokes Bayan nagsasabing, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love.